Silipin naman natin ang mga mahalagang detalye na naganap sa Israel-Philippines Agritech Innovation Forum 2024. Panoorin po natin ito. Mas malaking kita at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipinong magsasaka. Yan ang tiniyak ni Israeli Ambassador Ilan Floss sa Israel-Philippines Agritech Innovation Forum 2024 na ginanap sa Makati City. Layon ng forum na ito na mas palalimin at mas palawakin pa ang koneksyon ng dalawang bansa pagdating sa sektor ng agrikultura sa tulong ng iba't ibang pribadong kumpanya mula sa Israel. Ayon kay Ambassador Floss, nakikita ng Israel ang agricultural challenges na kinaharap ng bansa bilang isang oportunidad para makapagsulong ng iba't ibang makabagong teknolohiya sa pagsasaka. I see challenges as opportunities, and we can see here that there are challenges in the rice production, in different high-value crops, the need to import, which means that the productivity here is not high enough. And through implementing innovative technologies, productivity can grow. And agriculture can be again a sector which will bring profit to the farmers. Dagdag pa niya, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghimbok sa embahada na dalhin ang Israeli Agriculture and Technologies dito dahil nakita mismo ng Pangulo na naging epektibo ito sa ibang bansa. Sa nasabing forum, 10 Israeli agritech companies ang nagpakilala ng kani-kanilang agricultural innovations na nakasentro sa makabagong teknolohiyang magagamit ng mga Pilipinong magsasaka pagdating sa land surveying, water filtration, fertilizers, irrigations at marami pang iba. Bukod pa rito, target rin ng mga Israeli company na bumuo ng mga proyekto upang makahanap ng local partners o distributors at makapagbenta ng produkto o serbisyo. Ayon naman kay Department of Agriculture Undersecretary Jerome Oliveros, ang mga teknolohiyang ito ay makatutulong para ma-promote ang agrikultura sa mga susunod na henerasyon. We have to see to it that we can still pass the baton to the next generation and to the next. That they would be able to still produce quality, affordable commodities. Mapapansin nyo, there is an aging population ng farmers. Pag wala na sila, paano na? Di ba? What are we gonna do? So baka mag-import pa rin tayo na mag-import. Ganun mo mangyayari. Bukod sa Israeli agritech companies, sinabi rin ni Ambassador Floss na merong nakalaang 11-month-long internship program ang Israel para sa mga Pinoy na nagnanais matuto ng Israeli agricultural technology. Sa kasalukuyan, mahigit 500 Pilipino mula sa pribado at pampublikong sektor na ang kabilang sa nasabing internship program. Bago matapos ang forum, nagkaroon muna ng business-to-business meetings ang mga Israeli at Filipino agricultural companies upang bumuo ng mga kasunduan patungkol sa kanilang mga layunin. Inaasahang magbubunga ang forum sa mas marami pang agricultural technology partnerships sa pagitan ng mga Israeli agritech at Filipino farming companies sa hinaharap.